Kita nyo, hindi na sila pipirma ng impeachment, di ba? Hindi na sila gagalaw. Bakit? Dati, atat na atat kayo ah. Ngayon, sinasabi ninyo, hindi na kayo gagalaw. Oh. Kita ninyo? Although itong Makabayan Black, meron pa silang huling baraha. Ito, panoorin natin ito ah. Ihaharap ng mga endorser ng ilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga bank record ng bise at affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide. Kasunod yan ng hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na dapat may bagong ebidensya para umusad ang mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit sinabi na ng Korte Suprema na pwedeng ihain muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag tapos na ang one-year ban, kinasahan ng mga ilang nag-endorso sa ilang mga reklamo ang hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na magpresenta ng bagong ebidensya. So this is not a case of whether the allegations are new or old. We're up to the challenge. Pero ipinagtataka nilang may ganito pang pagbagal. Gayong nadesisyonan na ng Kamara noong nakaraang taon na dapat ma-impeach ang bise. We went through this process before at alam naman natin na na-impeach na siya ng House of Representatives. Walang problema both sa issue ng sufficiency in form and substance. Grabe, hirap na hirap akong panoorin yun ha. Nakatagilid ako para mapanood yun. Para nakaganon ako. Person na magpresenta ng bagong ebidensya. So this is not a case of whether the allegations are new or old. We're up to the challenge. Pero ipinagtataka nilang may ganito pang pagbagal. Gayong nadesisyonan na ng Kamara noong nakaraang taon na dapat ma-impeach ang bise. We went through this process before at alam naman natin na na-impeach na siya ng House of Representatives. Walang problema both sa issue ng sufficiency in form and substance. Kasama sa mga bagong ipipresenta ng mga nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President ay ang bank records ng bise at ang affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide na si Ramil Madriaga. In particular, may mga bahagi doon na nakaugnay sa paggamit ng 125 million in 11 days noong December 2022. So yes, may bago dyan na lalabas. Yung unexplained wealth, no, na makikita natin yan pag napanahon na tayo ng presentation ng evidence. Pinoprotektahan ng bank secrecy law ang confidentiality o pagiging pribado ng mga bank deposit. Pero sabi ng isang vice chair ng House Committee on Justice, exempted dito ang impeachment. I know that that's one of the I think exceptions, no, on the bank secrecy law, on yung AMLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Inabisuhan na ng Justice Committee ang mga miyembro nito sa pulong nila sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. Nahirapan ako dun sa balita na yun ha. Talagang kailangan kong gumilid para mas maunawaan pa talaga yung sinasabi nung ano bang tawag mo doon? Bayot ba tawag mo doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Ewan ko kung anong tawag mo doon. Basta, anyway, ayun na nga. So, ayan na yung bago nilang hakbang. Yung pabuksan ang bank account ni VP Sara Duterte, which is lumang style na yan. Ginawa na yan kay Pangulong Duterte. Wala naman na discovery. At saka, kung sakaling may pera, halimbawa lang hindi ba pwede magkaroon sila ng negosyo dun sa Davao? Ang unladun lunsod nila, kailangan ninyong i-connect kaagad-agad ang lahat ng bagay. Hindi, ako again hindi ko sinasabing may pera ang mga pero hindi naman siguro sila mahirap. Ang mga Duterte, ang tagal na nagsilbi sa gobyerno. May sahod naman sila. May mga negosyo naman yan sa Davao, sigurado ako. Diba? Hindi yan ang issue. Alam mo, kasi ganyan yung pinipinta nila eh. Porket sa kanila, yung kinikita nila napupunta sa, ewan ko kung saan ba, ha? Baka sa bundok at wala silang bangko. Pero ito kasi, hindi naman ibig sabihin necessary halimbawa na may pera ka, kurap ka na eh. Diba? Hindi naman yun ang usapan dito eh. Kukulayan lang nila yan
na porket may pera. At saka, ang dali-dali. Hindi, katarantaduhan ho kasi. Sa totoo lang hindi ko sinasabi to dahil sa meron akong alam na pera sila. Hindi. Katarantaduhan, ang dali-daling magtago ng pera. At totoo lang. Kaya nga tingnan ninyo, walang humihingi doon sa bank account nitong mga congressman na di umano at mga senador na nakatanggap. Kasi ang dali namang itago ng pera. Ang daling i-deposit yan sa ibang bansa. Di ba? Ay, sa tingin ninyo, halimbawa lang. Naging presidente si Pangulong Duterte. May pera yan, si BP Sara Duterte. Halimbawa lang, nagnakaw siya ng milyon-milyon, ginto-ginto. Dadaan siya sa airport. Sa tingin niyo pipigilan ng airport yan, ma'am? Tingnan po muna namin yung bag mo. Hindi na yan. Baka nga hindi dumaan yan doon sa VIP. Hindi ko sinasabing ganun, ha. But again, ang daling ilabas ang pera. So why am I saying this? Kasi ganun din naman Halimbawa, si Romualdez. Sa tingin niyo si Romualdez dumadaan sa proper protocol ng airport? So kung may pera yan, sigurado ko nailabas niya na. Si Zaldico, sa tingin niyo dumaan sa proper way sa airport? Nailabas niya na yung pera niya. So hindi yan na magiging basihan ng korupsyon. Di ba? Magbigay kayo ng mga ebidensya, witnesses. Eto isipin nyo. Kaya nga, alam, ganito sila katarantado Magkano lang yan? Wala pang 1 bilyon yan. Ilan ng witness kuno? Wala nga. Kung meron man, 1. Eto, 18 plus may second batch pa na sinasabi sila na merong diniliber na pera sa mga congressman at sa mga senador at sa iba pang mga public official. Bakit ayaw ninyong yun ang halongkatin? Ayun ang i-focus ninyo? Hindi, ako sa Makabayan Black, putang ina ninyo. Bakit hindi yun na i-focus ninyo yung mga kasamahan ninyo? Na bilyon di umano ang nakaw. Dahil nga sa sinabi nitong 18 witnesses and there are testimonial evidence. Therefore, lehitimo yung kanilang ebidensya. Bakit hindi silang focus ninyo? Alam niyo kung bakit? Wala silang mapapala. Wala silang pakinabang. Dito kay BP Sara Duterte, pag napa-impeach sila, may pakinabang sila. Dahil alam nila, nagsalita pa si BP Sara Duterte doon sa interview namin, hindi ba? That she will make sure mawawala na sa Pilipinas itong mga komunista na to. Makukulong na sila. Sabi nga niya gusto niyo ng ebidensya? Puno kami ng dokumento sa Davao City na involve itong mga putang inang makakaliwa na ito sa pagiging teroristang NPA. Si BP Sara nagsabi niyan. Kaya nga nung tinanong ko, ma'am, yan, isa po din pa yan sa iyong plataforma sa pag ikaw ay naging presidente? Oo, buburahin niya itong mga ito. Kaya kung gusto ninyo mawala nito mga NPA na ito, iboto natin si BP Sara Duterte. Panahon na talaga mabura ito. Salot itong mga ito, walang kwenta itong mga ito, mga mamamatay tao itong mga teroristang NPA na ito Sa totoo lang, hindi naman po sila talaga makabayan Salot po sila sa lipunan. Dapat na silang makulong. Yung totoo Hindi ako nag-aano At kung sino man yung sumusuporta, remember, they're considered as terrorist. Hindi ko tama yun. Alam niyo ba ibig sabihin ng terorista? Galit na galit tayo dun sa nagpasabog dun sa 911. Terorista yun. Meron tayo sariling bersyon. Eto mga to. Kaya dapat talagang eto mga to makulong. Diba? Yun ang totoo And we need BP Sara na manalo dito para talaga ito mga to mawala na ito. Kasi sasabihin nila, kasi ang reason, ito just to be ang reasoning nila, we are CPP, NPA, NDF, but we do not hold arms. We are not the armed group. The armed group is the NPA. Still, you are together with them. Hindi naman po kami nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, yung mismong pinuno ninyo.
Magkakasama kayo. Kaya nga CPP, NPA, NDF. Magkakasama kayo. Oh. So sana, ako magpakatotoo tayo. Etong Makabayan Black, kaya ito galit na galit kay BP Sara Duterte dahil alam nila na sila ay mawawala na pag naging presidente si BP Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya mga kababayan, patuloy lang po tayo na ano dito sa ating channel. Patuloy nyo lamang po i-share at i-like po ang mga pangyayaring ito dahil kailangan talaga natin maging updated every day. Lalo na painit ang eleksyon itong darating. At saka huwag kayong kukurap, malay mo. Diba? Kaya kailangan lagi kayo nandito para makita ninyo at malaman ninyo at maintindihan yung mga nangyayari sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. God bless and see you again. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong